Nag-iisip ka ba ng regalo na eye-related ngayong Pasko? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga best gift ideas ngayong Pasko. Tara, let's discuss. Pasko na naman. Panahon ng salo-salo, kainan at regaluhan. Pero aminin natin na ilang beses na tayo nakatanggap ng regalo na ang unang reaksyon natin ay, salamat, pero para saan ba ito? Ngayon, pag-usapan natin yung best eye-related gifts for Christmas na pwede mong ibigay sa iyong mga mahal sa buhay. Kung balak mong regaluhan ang mga magulang mo, lolo-lola mo, mga kaibigan mo, pati na rin ang sarili mo, ay importante na malaman mo kung ano ba talaga yung mga makakatulong para sa inyong mga mata. Simulan natin sa isa sa mga pinakamagandang pwede mong ibigay ngayong Pasko, ang tamang salamin sa mata. Pero take note, ang tamang salamin ay yung may tamang grado na angkop sa grado ng mata ng pagbibigyan mo. Hindi pwede yung basta-basta mo lang nabili sa online o kaya sa bangketa. Kailangan alam mo ang grado ng mata ng iyong pagbibigyan. Dahil ang tamang grado ng mata ay hindi hinuhulaan at iba-iba ang grado ng mata sa bawat tao. Kaya dapat mabigay ang tamang grado ng salamin na angkop sa grado ng kanilang mga mata. Kapag tama kasi ang salamin ay mas magiging malinaw ang paningin, mas ligtas maglakad at magmaneho, at mas komportable magtrabaho at magbasa. Pag may grado kasi ang mata ay hindi maganda ang focus ng ilaw sa loob nito. At makakatulong ang salamin para masakto ang focus ng ilaw sa retina para mas makakita tayo ng malinaw. At para makaiwas sa mga simptomas na pwedeng maidulot nito tulad ng mabilis na pagkapagod ng mata, pagsakit nito, pagsakit ng ulo at pagkahilo. Kung hindi mo alam ang grado ng mata ng pagbibigyan mo at gusto mo siyang isorpresa, ay mas mabuting magbigay ka na lang ng voucher para sa eye consult. Kesa naman sa salamin na huhulaan mo lang ng grado at magiging useless lamang kung hindi ito sakto sa kanya. Dahil malamang hindi niya ito susuotin dahil hindi sakto ang grado ng salamin sa grado ng mata niya at mahihilo lamang siya or sasakit ang ulo. Sa ganitong paraan ay pupunta siya mismo sa optical shop para magpa-check up at magpasukat ng grado para hindi maging useless ang salamin at hindi ito masayang. Next naman na maganda ring iregalo ay ang sunglasses na may UV protection. Ang UV rays kasi na nagmumula sa araw ay hindi maganda ang nagiging epekto sa ating mga mata lalo na kung mababad ito dito. Pwede itong makasama at mag-cause ng iba't ibang sakit sa mata tulad ng pugita o pterygium, maagang katarata, pati na rin ng age-related macular degeneration. Nanagawan ko na ng videos na pwede nyo nang panoorin para sa mas detalyadong discussion about dito. Pero hindi lahat ng sunglasses ay may proteksyon o kayang proteksyonan ang ating mga mata. At hindi porket may tint ito ay makakatulong na ito. Marami dyan ay pamporma lamang. Ang tunay na nakakatulong ay yung mga sunglasses na may UV 400 protection. Kaya nitong maprotektahan ang ating mga mata mula sa iba't ibang sakit na pwedeng maidulot ng UV rays ng araw. Mas delikado pa nga minsan yung mga fake sunglasses na may tint lamang. Dahil kaya nitong palakahin yung pupils or yung butas na kung saan pumapasok ang ilaw sa loob ng mata at mas maraming UV rays ang pwedeng pumasok dito na hindi naman kayang proteksyonan dahil nga tint lamang at walang UV protection na pwedeng mag-cause ng harm sa mata. Kaya siguraduhin na kung magbibigay ka ng sunglasses ay yung may UV 400 protection para makasigurado na kaya nitong protektahan ang inyong mga mata. Isa pang underrated pero maganda ring iregalo ay yung warm compress na eye mask.
Para ito sa mga taong laging nakatapat sa computer, may dry eyes, or mabilis mapagod ang mata. Simple lang pero meron itong malinaw na medical basis. Hindi ito milagro or kayang pawalain ang mga sakit sa mata, pero malaking comfort ang pwede nitong maibigay. May mga sakit sa mata kasi na kailangan ng warm compress tulad ng blepharitis, chelation, or yung kulite sa mata. At ang kadalasan nating ginagawa ay yung magbababad tayo ng bimpo sa mainit or warm na tubig at ilalagay natin ito sa mata. Pero mahirap at medyo hassle gawin ito dahil mas mabilis lumamig yung mga bimpo na nilalagay sa mata. At kailangan mo itong ilublob ulit at ibalik sa mata, ilublob ulit at ibalik sa mata ng paulit-ulit. Pero yung mga warm compress na eye mask na ito ay mas matagal ang warm effect nila, na kadalasan umaabot sa ideal na 10 to 15 minutes na kailangan mainitan or maging warm ang ating mga mata. Kaya hindi hassle at mas madaling gawin. Next naman ay yung mga artificial tears or lubricant na eye drops. Pero dapat yung mga reputable at nireseta sa inyo mismo ng inyong mga doktor sa mata. Magandang regalo ito lalo na sa mga matatanda, sa office workers na babad sa computer, sa mga mabilis magtuyo ang mga mata, at mga contact lens users. Tandaan lamang na ang artificial tears ay lubrication lamang at hindi ito pampaputi, pampalinaw, or gamot sa kahit anong sakit sa mata. Ito ay para sa mga mabilis magtuyo ang mata or may dry eye syndrome at yung mga babad sa mga malalapitang gawain tulad ng computer at gadgets. Ito ay makakatulong para maiwasan yung mga sintomas tulad ng mabilis na pagkairite ng mata, madalas na pagluluha, paghahapdi nito, pamumula dulot ng irritation at pagkatuyo, parang may puwing or buhangin sa loob ng mata, at iba pang mga di kaaya-ayang sintomas sa mata. Dahil matutulungan ito na hindi mabilis maging tuyo ang inyong mga mata. Pero wag na wag kayong bibili ng mga eye drops na mangangako na kaya niyang pagalingin or pawalain ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil wala pong iisang eye drops na kayang pagalingin ang lahat at kayang targetin ang iba't ibang sakit sa mata. At baka mas mapalala pa ang kondisyon ng inyong mga mata. Lalo na yung mga eye drops online na pinapakita nilang ini-endorso ito ng mga doktor or mga sikat na tao para lang makabenta. Pero ito ay delikado at walang doktor po na mag-e-endorso ng kahit anong eye drops sa mata. Kaya siguraduhin na bumili lamang ng mga eye drops na nireseta ng inyong mga doktor. Huwag yung galing lang online or bigay lamang ng inyong mga kakilala na hindi kayo sigurado kung FDA approved or makakabuti ba sa inyong mga mata. Mahirap na magkaroon ng problema at mapalala palalo ang inyong mga mata. At syempre, ang pinakamagandang regalo sa lahat ay ang eye check-up na pwede mong ibigay sa iyong mahal sa buhay. Marami kasing sakit sa mata na tahimik lamang, na hindi mo alam na nagkakaroon na ng problema sa simula, at kapag may naramdaman ka na, ay too late na at medyo mahirap nang gamutin. Tulad ng glaucoma, na tinatawag rin na silent thief of sight, na unti-unting nanakawin ang inyong mga paningin at pwedeng makabulag. At diabetic retinopathy na sa simula wala ka pa rin nararamdaman pero kapag nasa huli na ay mahirap na rin gamutin. May videos na akong nagawa about sa mga sakit na rin na ito na pwede nyo na rin panoorin. Kaya ang regalo ng eye check-up ay regalo na rin ng paningin na napaka-importante sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ay makakabuti para sa mga mahal nyo sa buhay na nagtitipid o di kaya tinatamad na magpa-check up ng kanilang mga mata kahit may dinadaing na sila. At magiging malaking tulong ito para sa estado ng kanilang mga mata at paningin. Sa huli, kung magre-regalo kayo ngayong Pasko, ay siguraduhin na magiging useful ito at magagamit ng inyong pagbibigyan. Tulad na lang ng mga iba't ibang pwedeng makaprotekta sa kanilang mga paningin. At kung may duda, ay magtanong kayo sa inyong mga doktor sa mata at hindi sa social media. Kung nakatulong ito sa iyo, ay i-share mo lang ang video na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga pwede mong ibigay sa inyong mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics
subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.